Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ang mapapanood ninyo ay ang video ni Brad Willie Santiago. Ang dating chief tagabasa ni Brad, Eli Soriano, na binansagan na Walking Bible. Bibigyan natin ng reaksyon ang kanyang aral pagkatapos ng video. Halina at atin ng panoorin. Oo nga pala, ang pag-like ninyo sa inyong pinanood ay malaking suporta na sa aking channel. Ngayong umaga po, mga kapatid, ay atin na pong itutuloy itong ating paksa. Itong ating paksang ito, inumpisahan nating talakayin noong taong 2016. Umabot pa po ng 2017. Tumawid po ng taon. Yan. Kaya gusto po nating umpisahan na ang ating paksa para po makinabang ang lahat ng mga narito po ngayon sa ating Facebook page, ang sagot ng Biblia Basa. Ang ating paksa, ang isa sa dalawang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo na mag-uugnay sa malaking kapighatian at sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo at ng kanyang mga banal ayon sa Biblia. Ito po yung ating paksa. Yan, Sister Yosh Erika ng Japan. Ang ating paksa po na tinalakay noong mga nagdaang mga linggo. Sa aking natatandaan, inumpisahan natin ito ng December 18. Yan yung unang parte. Tapos, yung pangalawang part po nung nakaraang December 25. Sa ating mga natutunan noong mga nakaraan, mga kapatid, maliwanag po sa Biblia, ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, yan po pala ay 2 ulit mangyayari. Tama po ba? May 2 pagbabalik na gagawin ang Panginoong Hesukristo. Yung una pong pagbabalik niya, yan po ay sikat po yan sa mga born again, ang tawag ay rapture. Yun po yung pagdagit, pag-agaw sa mga Kristiyano, aalisin po sa lupa. Ngayon, yung isa naman pong pagparito pa na binabanggit sa Biblia, yun naman pong tinatawag na glorious appearing, yung pagpapakita ng kaluwalhatian. Yung rapture, tinatawag po yan na blessed hope, mapalad na pag-asa. Ang talata po dyan ay nasa Tito 2:13. Yan po yung talata na hindi napansin ng maraming mga tagapagturo, mga kapatid. Yan, kaya nagkamali po ang marami tungkol sa muling pagbarito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil hindi po nabigyan ng pansin, yung palang Tito 2:13, 2 pagparito pala ang binabanggit doon. Yung mapalad na pag-asa, blessed hope, yun nga pong rapture. Kasi inaasahan po nating lahat hanggang sa panahong ito na darating ang Panginoong Hesukristo para tayo po ay kunin dito. Na tayo ay buhay na daratnan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating inaasahan na lahat, mga kapatid. Ngayon, yung layunin po ng rapture para kunin ang mga banal sa lupa, ang mga Kristiyano. Pero yung tinatawag po na glorious appearing, yung pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, yun naman po ang layunin nun, mga kapatid. Sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, isasama niya yung mga ni-rapture, pabalik sa lupa. Para sa anong kadahilanan? Para isagawa ang paghuhukom at paghahari sa buong sanglibutan sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? Ayan, talagang mayroon pong 2 pagparito. Ngayon, yan po pala sa 2 pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isa po dyan, ang mag-uugnay sa malaking kapighatian at 1,000 taon. Ano po yung ating natutunan? Na isang pagparito ng Panginoong Hesukristo na siyang magdudugtong, mag-uugnay sa Great Tribulation at sa 1,000 years
ng paghahari ni Jesus Christ. Yan po ba ang rapture? Hindi. Nagkamali po ang iba para ituro na yun daw pong Great Tribulation, yan daw po ay mangyayari pagkatapos po ng 1,000 taon. Yan, Sister Amelia Palapos Garlitos, magandang umaga. Ayan, dumarami po yung mga kasama po natin ngayon sa ating pagkakatipon. Kaya nga sabi ko nung meron pong nag-request sa atin na, Brother Willie, nabitin kami nung pasalamat. Sana ituloy mo uli sa linggo at ma-Facebook live uli yan. Kaya alam niyo naman ako, madali akong kausap. Na kapatid. Kaya nga tayo gumawa ng ganitong pagsisikap na magkaroon po ng programa sa Facebook Live na mas malawak po ang scope. Tama po ba mga kapatid? Nung umpisa po, Radyo Bulacan tayo WAP FM, tama po. May nakikinig, pero sabi ko nga, nung mga panahon na yun, talagang kinaga ko lang 1 oras akong daldal, hindi ko alam kung may nakikinig sa akin. Pagka may nag-text, ayun, natutuwa na ako na meron pong nag-text sa akin na mga nakikinig. Pero ngayon, ito po'y harapan ito mga kapatid. Ito po'y actual na broadcast. Nakikita ko po, ito po yung mga interesado. Kahit anong oras pala ako mag-programa, may makikinig sa akin. Ayan, kaya ang pakiusap ko sa lahat ng mga narito po ngayon, pwede po nating i-share itong ating programa ngayong umaga sa ating mga timeline para po ito'y kumalat, para ito'y madali pong mag-spread. I-share lang po natin ngayong umaga, mga kapatid, mga magulang at mga kaibigan. Ayan, meron pong nag-message dito siya raw po'y nagpapasalamat, matagal siyang nagsuri at ako po'y kilala niya, tagabasa pa ako. Ayan, 1999. Ayan, talaga matagal na panahon na po yan. Ngayon po ay 2017 na. 18 years na po ang lumipas. Sana po ay talagang masumpungan nyo na po ang katotohanan ng inyong hinahanap at ang inyong pagsusuri. Magpatuloy nyo po dito po sa ating programang ito, ang Sagot ng Biblia, basa sa Facebook Live. Ngayon, diyan po sa dalawang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, natutunan natin na yan palang pagtuturo na yung Great Tribulation mangyayari after 1,000 years, palpak na turo yun mga kapatid. Nananaginip po ng gising yung nagturo po noon. Nagpapantasya lang, Dad Melvin. Hindi talaga dukhang pantas. Yun ho'y pantasya niya yun. Bakit po? Kasi mga kapatid, ganito, sa ating natutunan sa Biblia, Brother Sunny, ano po? Yung pagparito ng ating Panginoon, yung rapture, ang gagawin niya, hukunin niya rito ang mga banal, ang mga Kristiyano, aalisin sa lupa. Bakit? Meron kasing mangyayari. Ano po yung mangyayari? Malaking kapighatian. Kaya, pala mangyayari ang rapture, ang purpose, alisin sa lupa ang mga Kristiyano para wag maranasan, wag matikman ng malaking kapighatian. Nung araw itinuro sa atin ni Ingkong, ang mga nasa iglesia makakaranas ng malaking kapighatian. At dyan po talaga mahihirapan si Ingkong kahit anong pagpag ang gawin niya, kahit anong iwas. Hindi niya mabubura sa isip ng mga tao, lalo ng mga inaakay niya na nagkamali siya sa turo na yan. Nung isang araw po, meron akong kausap Sira po kasi cellphone ko. Yun pong suki ko pong gumagawa ng cellphone, dati nating kasama. Aktibo kay Ingkong. Di, nung pumunta na ako roon, Brad, kumusta? Okay naman ka ako. Kayo ba, kumusta? Okay naman, Brother Willie. Alam mo na ba yung itinuro sa amin? Oo, nabalitaan ko. Tungkol sa malaking kapighatian. Oo, Brother Willie. Nagulat nga ka ako Habang ginagawa ko yung cellphone ko, kwentuhan kami. Ayun. Di ba ka, Brother Willie, kaya nga may pasalamatan at doon nga nag-alaga ng mga hayop, nagpatanim ng mga pananim at nag-alaga ng mga isda
Para nga magiging atrasan ng mga kapatid. Pati siya yung nagdududa na, naguguluhan siya. Kaya alam mo ka kapatid, pag-aralan mo lang ha. Si Apostol Pablo nung sumulat sa mga Kristiyano, walang erasure yun Hindi ka ako siya nag-eratum doon. Walang bura-bura ka ako doon. Kasi pirmi ka ako ang turo ng Apostol Pablo. Eksakto yun. Hindi kagaya ka ako nung nangyari kay Ingkong, nagbago-bago na. Yun nga Brother Willie, talaga ikang naninibago ako. O tapos nung matapos na po yung cellphone, magkano ba yan Brad? Hindi, libre na Brad Willie. Okay naman yung napag-usapan natin. O kita niya mga kapatid. Dahil sa tuwa nung nakausap ko, libre na ho yung pinagawa ko cellphone. Ayan. Kasi Bible sharing lang. Yan. Hindi naman ako nakikipagtalo. Inaayunan nga niya ako Siya nga nagsasabi na, di ba, kaya nga may pasalamatan. Ayan. Talaga pong pumalpak dyan si Ingko. Talagang yung kanyang naging pagtuturo na yan, hahantingin siya niyan habang buhay. Hindi niya kayang basta talikuran yan, mga kapatid. Kaya nga lagi kong inuulit-ulit hindi ko talaga titigilan yan. Kahit ano pa ang kanyang binabalak ko sa atin, hindi niya ako mapipigil. Naka-record na ho yung lahat ng sinabi ko Tama po mga kapatid. At marami na pong natuto dyan. Marami na akong nag-aral dyan sa mga pangangatwiran natin. Kaya hindi siya basta-basta ngayon makikipagdebate kahit sa iba. Kasi marami na akong natutunan ng ibang mga iglesia. Ngayon, dito nga po sa ating natutunan nung nakaraang linggo, ipinaunawa ng Diyos sa atin mga kapatid, magra-rapture para sa anong layunin? Para ang mga Kristiyano alisin sa lupa at huwag maranasan ng malaking kapighatian. Ang malaking kapighatian tatagal ng 7 taon. Ang tatamaan ng malaking kapighatian ang lahing Israel. Tama po ba mga kapatid? Ayan, yan po yung nakakapanibagong pakinggan. Hindi po ito palasak na nadidinig sa ibang mga pagtuturo. Ano po mga kapatid? Bakit? Ang lahing Israel kasi nagkaroon ng atraso sa Panginoong Jesucristo. Sila ang may pagkakamaling nagawa. Mali ang pagtrato nila kay Jesus Christ. Bakit? Sabi si Jesus Christ po itinakwil nila Hindi nila kinilalang Mesiyas. Hindi po tinanggap bilang hari. Tama po. Kaya nila ipinapako sa krus, ipinapatay dahil nga sa hindi pagkilala diyan po sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po yung kinatuparan ng hula na silang namamali sa diwa darating sa pagkaunawa. Yun ang dapat doon, mga Israelita, hindi mga miyembro ni Ingkong. Hindi yung grupo ni Ingkong yan, mga kapatid. Ayan. Yung ibang iglesia, alam ko, ginagamit din yan Yung mga kasama rin ni Ingkong nung araw. Ayan. Yung mga naiwan ng Nicolas Perez. Ginagamit din nila yan. Hindi naman ho yan para sa Kristiyano, mga kapatid. Yan po ay para sa lahing Israel na nagkamali sa pagtrato sa Panginoong Jesucristo. Yung kanyang mga aral, tinutulan nila. Ngayon, time will come. English po yan Darating ang araw. Pagbabalik po ni Jesus Christ, itong mga nagkamaling Israelita, marirealize nila yung pagkakamali nila. At doon po sila kikilala. Doon nila tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga panahon na yon, mga kapatid. Na si Jesus Christ, sa kanyang pagbabalik, dito po sa lupa, particular po sa Israel yan, sa mga laing Hudyo, para tapusin ang malaking kapighatian. Na sa panahon ng malaking kapighatian, ang namamayagpag Antikristo. Nakuha niya po mga kapatid. Yan po yung pinaka picture ng istorya na akin po ngayong isinasaysay sa inyo mga kapatid. Sa panahon ng malaking kapighatian, nasaan po ang iglesia, ang mga Kristiyano? Nasa langit. Bakit po ano ginagawa doon ng iglesia? Naroon po yung pagbibigay ng gantimpala, ng reward sa lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Mga kapatid,
Tapos, doon din po magaganap yung kasalan ng kordero at ng kanyang kasintahang babae. Yan, kaya matagal po talaga yung 7 taon na yon. Dahil maraming mangyayari po mga kapatid sa langit at dito naman sa lupa. Nandiyan ang malaking kapighatian. Ngayon, sa pagbabalik po ni Jesus Christ mga kapatid, ang mangyayari po, may labanan. Siyempre, hindi papayag basta-basta ang Antikristo na hindi siya susubok na labanan ng Panginoong Hesukristo. Tama po. Kaya si Jesus Christ, sa pagbabalik niya, nagpao na siya. Sa aklat ni Mateo, sabi niya, saan man naroon ng bangkay, doon magkakatipon ng uwak. Ayan. Sa kanyang pagbabalik, may mangyayaring pagtitipon-tipon ng mga ibon, ng mga uwak, dahil maraming bangkay. Ba't maraming bangkay? Kasi maraming mamamatay dahil may labanan. Ang talata po ay Mateo 24, 29 hanggang 30. Mga kapatid. Ngayon, ang talata po ay Apokalipsis 19, 11 hanggang 20. Yan. Yang tinutukoy po sa Mateo 24, 27, 28, kung saan nandyan po yung maraming mga bangkay, nandyan po yung maraming mga uwak. Kaya marami pong mga bangkay, maraming patay, dahil may labanan. Ang labanan, yan po yung Armageddon. Naalala ko na naman si Ingkong. Ewan ko lang kung tanda pa ito ni Brother Bert. Sabi ho ni Ingkong nung araw, Brad Vic, ang Armageddon daw, debate yan. Diskusyon daw yan. Kaya sabi ni Ingkong nung araw sa mga kapatid, mag-aral kayo ng Biblia. Sana may alam kayong mga talata. Dahil ang Armageddon, yan ikay debate. Magtatalo-talo ika ang mga tao sa panahon na yan. Tinan nyo yung Armageddon na naimbento ni Ingkong. Sabi ko nung araw pa, ako'y nagdududa na ron eh. Kung kako ang Armageddon ay debate, tanong ko kako sino moderator. Yan ba'y kani-kanyang umpukan lang. Ako, napakagulo pala. Ayan, nandiyan po si Brother Daryl. Siya po ay nag-aabuga siya. Sa debate, alam niya ang debate, di ba? No? Paano ba may debate? May moderator dyan eh. May rules dyan eh. Kung ang mangyayari po sa Armageddon, kani-kanyang debate, binapakaingay nun. Magulo yun. Tingnan nyo mga kapatid, itong mga pantasya ni Ingkong, nung atin po ngayong pag-aralan, puro sablay eh. Kaya nga si Ingkong, mga fanatics, pakiramdaman nyo lang, kaya ba ni Ingkong gawin ang mag-Facebook live, kagaya ng ginagawa natin ngayon? Bakit hindi po niya magawa? Bakit? Kasi nga, yung kanyang kumpiyansa, wala na eh. Hindi na niya kayang lumabas. Para po, yung kanyang mga pinagmamalaking hiwaga sa kanilang pasalamatan, ayan eh, mapakinggan ng madlang people, ng publiko. Bakit? Alam niya kasi, once na siya nag-Facebook Live, marami na po talagang mag-scrutinize ng kanyang mga aral. Kung sila-sila lang po sa pasalamatan, ay wala namang makakasala. Kahit ano sabihin niya ron eh, baw lang ng baw yung mga nandun eh. Bobolahin pa siya ni Mel para magka-Fortuner ulit. Ayan. Ang linaw po, gumuguhi, bagong-bago. Ayan, ganyan ho sila magbulahan doon eh. Si Brother Victan nung araw, sabi niya, kaya niya nagustuhan si Ingkong, walang bola-bola eh. Ngayon puro bola-bola na po nandun eh. Nung araw, akala ko yung bola-bola fishball. Yung pala, bolahan. Ayan, si Brother Victan sana tingnan niya kung yung bang sinabi niya nung araw na walang bolahan. Ngayon po, puro pambobola po dyan eh. At yung nga po mag-uncle, marami silang naiisip ho ngayon na pambobola sa mga miyembro para mapiga yung bulsa ng mga miyembro. Ba'y nagturo si Ingko ng 1,000 taon. Ito na ngayon yung kuya. Mga kapatid, ang ganda ng paksa. Gusto niyo ba gawin ko pelikula yan?
Kayang-kaya ko ika yan. Gusto nyo yung parang Star Wars, ang effect. Kaya lang mga kapatid, bilyon ang budget dyan. Alam nyo na po ibig sabihin nun. Pera na naman maliwanag yan. Ayan, yung kanyang ikatlong yugto na pelikula. Ayan, pinahirapan na yung mga miyembro. Kumulekta ng pampagawa ng pelikula, tapos sila-sila rin na manonood. Diyan po'y panggigisa sa sariling mantika. Tama po mga kapatid. O ngayon po, hinihirit nung kuya na gawing pelikula yung pinaksa ni Ingkong. Ngayon, gano'n naman nakakatiyak si kuya na eksakto nga yung turo ni Ingkong na yun. Gagawin mong pelikula. Kung dumating na naman yung araw na sabihin ni Ingkong, mga kapatid, mali pala naman yung ating napag-aralan nung nakaraan. Hindi ba mga kapatid? Yan naman lang ni Ingkong pagiging Ingkong system. Kaya lapat na lapat po yung tawag sa kanyang Ingkong. Ingkong system. Ngayon tayo mga kapatid, nakikita natin sa Biblia na yung 1,000 taon, yun po ay mangyayari yon pagkatapos po ng pagbabalik ni Jesus Christ, yung glorious appearing. At naganap na po yung Armageddon. Sa Armageddon po kasi, tatalunin ng Panginoong Jesucristo yung Antikristo at yung kanyang bulaang propeta. Pati yung kanyang mga hukbo, mapapatay nga sila sa labanan Kaya magpipiesta mga ibon, yung mga uwa. Kasi ang Antikristo, ang kanyang hukbo, yung mga hari. Meron silang mga sundalo, mga kawal. Si Jesus Christ naman, nakasakay sa kabayong puti, kasama naman yung hukbo ng langit. Ngayon, mabilis lang labanan na yun, hindi magtatagal yun. Ang mangyayari, pag natalo na po yung Antikristo, yung kanyang bulaang propeta, ihahagis po sila sa dagat-dagatang apoy. Kaya sa Biblia po, mga kapatid, sino po ang unang, sino po yung unang mailalagay doon sa dagat-dagatang apoy? Yung Antikristo at yung bulaang propeta. Yung bulaang propeta lang na yan, natuto na sa akin si Ingkong. Nung araw, si Ingkong sa kanyang mga pulong sa Pampanga, ang kanyang itinuturo, Papa sa Roma. Kaya, at meron pang ginagamit na Vicarious Filii Dei. 666. Ayan. Pagka daw si Ingkong nung araw nagpaksa na po sa Antikristo, doon na raw siya binabato ng mga bato ng mga Kapampangan. Kasi, talagang nileletrahan niya, Papa sa Roma. Sabi nung matuto sa akin si Ingkong nung nakaraang Hunyo, na ipaksa natin yan. O may nagtanong kay Ingkong, sino ho ba ang Antikristo? Sabi ni Ingkong, masamang tao yan. Hindi na ho niya madirect. Meron ho tayong video niyan. Na si Ingkong ngayon, halata pong nag-aaral sa atin pong programa. Kaya nga, mahigpit ang pagbabawal niya sa mga miyembro na manood at makinig sa atin. Bakit? Mahalata siya na dito siya kumukuha ngayon ng ituturo. Ayan, marami ng pagkakataon, yun lang tungkol sa Espiritu Santo. O ngayon, payag na si Ingkong na tawaging Diyos ang Espiritu Santo. Payag na. Tapos, yung ating ginagamit po na worldwide, mga kapatid sa buong mundo, ginagamit na rin. Ayan, si Brother Daryl lang nag-inform sa akin. Hashtag worldwide. Ayan. Ginagamit na po ni Ingkong. Kasi nakita niya, mas matibay po yung worldwide kaysa international. Amen. Burihin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya masigla itong ating Facebook Live. Alam niyo mga kapatid, yung Facebook Live natin, nung umpisahan ko, 1 oras lang yan. Ba ngayon, nagdadalawang oras na. Oo, nakakasarapan ho talaga Sabi nga nung iba, Brad Willie, alas 12 mo na yan. Sagarin ko na ng 3 oras. Nung araw po mga kapatid, nung umpisa ako mag-solo, medyo tinitipid ko pa boses ko, baka kakahukapusin ako pagka nagdalawang oras ako. Kasi ako lahat Bagay, mas mainam na uwi nag-solo ko ngayon Nung may kasama ako, sakit sa ulo
nagpo-programa kami para mga bata na pinapasto lang po eh. Sakit ng ulo ko nung araw. Oo, kung ano-ano mga sinasabi, hahabulin ko naman. Nung tayo po'y nag-solo, nakita ko, mas natutuwa mga tao, mas natututo eh. Bakit po tayo napunta dyan mga kapatid? Dahil puro kay Ingkong. Ayan, si Ingkong ho, namumulot po sa ating mga paksa dito po sa Facebook Live. Sana si Ingkong, matanda na siya, paano bang umamin lang, mga kapatid? Alam niyo naman, pagka nagkakaedad na ang tao, iba, no? Ang tao, meron ng limot-limot. Sabihin lang niya yun, okay na sa akin yun, Pero huwag siyang gagamit ng talata, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Dahil hindi ko talaga papalampasin yan. Yan, hindi ako papayag na yung talata na yan, gamitin para sa iglesia, para sa Kristiyano. Dahil yan po'y para sa mga Israelita. Yan. Si Kristo sa kanyang pagbabalik, mga kapatid, ito pong ating panauhin, babalik siya sa mundo, pero hindi sa Pilipinas. Sa Israel. Bakit? Ang istorya, saan ho ba nag-umpisa? Sa Israel. Saan ho ba ipinadala si Jesus Christ? Saan ba siya ipinanganak? Sa Israel. Saan ho ba siya lumaki? Sa Israel. Saan po ba siya nagkarpintero muna? Sa Israel. Saan ho siya nangaral? Sa Israel. Saan siya gumawa ng mga himala? Sa Israel. Nung siya po ipako sa krus, saan po siya ipinako? Sa Israel. Nang siya'y namatay, sa nilibing? Sa Israel. Nang siya'y nabuhay na maguli, saan nabuhay siya? Sa Israel. Nang siya po'y pumanik sa langit, saan po yung kanyang take-off? Sa Israel. Sa kanyang pagbabalik para mag-touchdown, saan po siya lalanding? Bakit po sa apalit? Ayan. Kita niyo mga kapatid, dire-diretso lang naman yung storya. Huwag niyong ililihis. Si Ingkong nilihis apalit daw. Sabi pa niya, pagka naramdaman ko na babalik na ang Panginoon, tatawagan ko mga kapatid sa abroad, pauuwiin sa apalit. Ngayon si Ingkong nasa abroad ngayon. Ayan. Salamat po. Nandiyan pala si Brother Vincent. Ayan. Salamat Brother Vincent. Ang pamilya ni Brother Jury, naka-online. Yan. Salamat po. At nandiyan po ang mga kapatid. Ayan po, masaya ang ating usapan mga kapatid. Hindi ko pa naumpisahan ng paksa. Ito po yung review pa lang mga kapatid na yung 1,000 years, para mangyari yan, una muna rapture. Dahil mayroong 7 years na Great Tribulation. Yan. After ng 7 years na Great Tribulation, mangyayari ang glorious appearing. Yung pagpapakita ng kaluwalhatian ni Jesus Christ. Mag-a-Armageddon muna. Sa Armageddon, madidisgrasya yung Antikristo at bulaang propeta. Ihahagi sila sa dagat-dagatang apoy. Mag-uumpisa na ngayon ng 1,000 years. Yun na po yung paghahari ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga banal sa buong mundo. Maliwanag na po yan mga kapatid. Kasi ang aking binalikang paksa nung nakaraang taon pa. Kaya gusto ko pong yan maliwanag sa ating lahat bago ko po ituloy. Ngayon, ang pagpapatuloy po ng ating paksa. Ano ang kasunod na pangyayaring magaganap pagkatapos ng malaking kapighatian at paghahagi sa hayop at sa bulaang propeta sa dagat-dagatang apoy? Ano ba yung kasunod na pangyayari? Pagka natapos na ang Panginoong Jesucristo, na-dispatcha na niya yung Antikristo saka yung bulaang propeta. Sila po'y pinahihirapan na sa dagat-dagatang apoy. Yes, yun na po yung final destination, final judgment. Ano naman po yung iba pang mangyayari, mga kapatid? Basa, Apokalipsis 20, 1 at 3. Ito pong nakasulat. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. Ayan mga kapatid,
nakita po ito ng Apostol Juan. Si Apostol Juan, mga kapatid, napakaswerteng tao niyan. Bakit? Alam na po niya kasi ending ng istorya. Siya unang nakakita nun eh. Yung ating pinag-uusapan ngayon, si Apostol Juan ang unang nakaalam niya. Yung umpisa at dulo, mga kapatid. Ngayon, dito po nakita niya, may isang anghel na naog mula sa langit. May dalang susi ng kalaliman. Tapos, may isang malaking tanikala. Pag sinabing tanikala, kadena. Yan, chain. Hawak-hawak po ng anghel. Ngayon, saan niya gagamitin yan? 2. At, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. Mga kapatid, pansinin natin, yung 1,000 years, yan po yung paghahari ng Panginoong Hesukristo. Tama po. Ngayon, bago pala mag-umpisa yung 1,000 years, meron palang gagawin kay Satanas, sa Diablo. Ano po yon? Siya po ay susunggaban ng anghel para siya po ay gapusin sa loob ng 1,000 taon. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Habang naghahari si Jesus Christ for 1,000 years sa buong mundo, nasan po ang Diablo o si Satanas? Siya po'y nasa kalaliman at nakagapos. Ano ipinanggapos? Tanikala. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Di po ba si Satanas espiritu? Ngayon, pwede ba siyang talian? Pwede ba siyang igapos? Sige pa, mga kapatid, welcome ang inyong mga sagot. Pwede ho ba kayong sumagot nang ako'y makainom po ng tubig? Ayan. Di ho ba yung Satanas, yung Diablo, dating anghel yan? At ang mga anghel, yan po yung mga espiritu. Tama po. Ngayon, yun ho bang anghel? Pwede ho ba yung gapusin? Pwede ho ba yung ikulong? Ayan. Mag-participate po ang mga nandyan po sa ating Facebook Live. Ayan. Yung mga fanatics ni Ingkong, o baka gusto po ninyo sumubok. O gusto nyo naman, si Ingkong ang bigyan ko assignment ngayon. Ingkong, yan. Ito assignment mo. Sagutin mo ako ngayon. Kasi ang alam ng mga fanatics, si Ingkong ang may karunungan at bibig na hindi kayang matutulan. O ngayon, Ingkong, ito ang aking assignment. Yang si Satanas o Diablo na yan ay dating anghel at yan ay espiritu, yan ba ay pwedeng igapos at pwedeng ikulong? Ayan. Ang anghel po ba'y may katawan, mga kapatid? Ayan. Nung araw pa si Ingkong, hirap na. Tinatanong ko siya nung araw, paano nakapag-asawa yung mga fallen angels sa Henesis 6? Sa panahon ni Noe. Merong pagkakataon, sabi niya, kumuha ng katawang tao. Meron namang nagkatawang tao. Doon lang hindi consistent si Ingkong Inconsistent pa rin kami magkasama nung mga nakaraan Kasi nung araw, mga kapatid, alam niyo naman, ako po ang napawalan kay Don Manolo Fabis, tama po. Hindi naman yung kuya Wala naman yung kuya. Wala. Ako ho yung kanya talagang first pick para pawalan kay Manolo Fabis. At si Don Manolo Fabis, siya mismo naman na makakapagpatunay na yung pagkakaupo ko ron bilang resource person, talaga namang nakawilihan yan ng mga tao, at pati si Don Manolo Fabis. Kaya nung mga panahon na yon, bago po ako sumalang sa programa ni Manolo Fabis, tinatanong ko rin si Ingkong. Kasi ina-anticipate ko, tatanungin ako ng mga tao, Ingkong, paano sagot pagka ganito tanong?
Pagka nahihirapan si Inkong sa aking mga tanong, alam niyo sabi sa akin, Willie, huwag mo nang problemahin yun. Bakit naman no? Ikaw lang ang nakaisip niyan. Ganun ho niya ako i-motivate, palakasin ang loob. Sabi ni Inkong, maniwala ka sa akin, Willie. Yung alam mo, hindi alam ng iba yan. Kaya paano ka tatanungin ng hindi mo alam? Oo nga, ano, sabi ko, lumakas ang loob ko. Pero nung mga panahon na yun pala, hirap na si Inkong sa mga tanong ko. Hindi na niya ako masagot ng maliwanag. Kaya sinabi na lang ni Inkong, Willie, huwag mo nang problemahin yan. Ba't naman ho ka ako, Inkong? Yung alam mo, hindi alam ng iba. Kaya hindi ka matatanong nang hindi mo alam. Ayan. Ngayon, mga kapatid, gusto niyo bang assignment to kay Inkong? Kasi pag assignment to, hindi ko na to sasagutin. Iiwan ko na lang po ito na hangin. Mga kapatid. Ano nabasa natin? Si Satanas, yung Diablo, ginapos nung anghel sa loob ng 1,000 taon, sa 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Mga kapatid na nakikinig sa ating paksa, gaano katagal yung si Satanas po ay nakagapos at siya po ay nakabilanggo? Gaano katagal yun? 1,000 years. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung palang 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ, walang Satanas o Diablo na pwedeng manggulo. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Kaya mai-enjoy po ng buong mundo ang napakagandang pamamahala, paghahari ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Sabi, walang Diablo, walang Satanas na manggugulo. Ayan, mga kapatid. Nakakulong siya, nakatali siya for 1,000 years. Kaya, yung noong itinuro ni Inkong, nasabi niya, yung 1,000 taon, puro yun kahirapan. Ayan. Si Kapeding noon, nawalan talaga ng gana eh. Oo, biruin mo, turo ni Inkong, yung Great Tribulation, papasok po ng 1,000 years, dire-diretso ikaya. 1,000 taong puro kahirapan. Ayan, mahirap na ikabuhay doon. Wala na ikadong manganganak, hinto na lahi ng tao, hindi na sila mamamatay. Yan ang mga palpak na turo ni Inkong. Ngayon, kahit hinihilot niya yan, palpak pa rin siya. Kaya nga sabi ko, gagawing pelikula. Naku po. Palpak na. Palpak na pelikula yan. Kung yung pelikula ni Kuya ni ikatlong yugto, corny, sabi ng mga miyembro, corny ikaw, Brother Willie. Corny. Kaya lang ikaw talagang kami persado na sumuporte. Lalo itong palpak, itong sinasabi ng Kuya na gagawin niyang pelikula yung 1,000 years. Bakit? Sa 1,000 years mga kapatid, yan yung panahon na naghahari ang Panginoong Jesucristo. Tahimik yan, payapa yan, walang gulo dyan. Mga kapatid. Bakit? Kasi yung manggugulo, nakakulong eh. Yung mismong pinuno ng masasama, di ba? Nakakulong eh, kaya walang istorbo, walang manggugulo, mga kapatid. Kaya di ba, sabi ko sa inyo, ano ba ang picture ng 1,000 years? Ito lang po yan mga kapatid. Nung panahong si Jesus Christ ay nasa lupa, nagtuturo, nagpapakain sa mga tao, nagpapagaling ng mga may sakit, ginawa niya yan nung siya'y nasa lupa. Humigit kumulang 3.5 years o sa 1,000 years, gagawin ba ulit yan ni Jesus Christ? Gagawin. Mga kapatid, magpakain ng mga tao? Gagawin ba yun ni Jesus Christ? Gagawin. Yun pa rin yun. Pinatikim na nga niya yung mga tao sa panahon niya.
kung ano yung kanyang pwedeng gawin. Na-enjoy ng mga tao yung sila yung pagkain nila, hindi na nila hahanapin. Di ba? Nandiyan si Jesus Christ sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at tinapay. Napakain yung libu-libong tao. Tama po mga kapatid. O sa 1,000 years. Titiisin ba ni Jesus Christ may mga nagugutom dyan? Ayun mga kapatid. Kaya nga sabi ko yung ginawa niya for 3.5 years nung siya nasa lupa, yun ang picture ng gagawin niya sa 1,000 years. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Mahaba ang buhay, Brother Melvin. Dahil nandiyan si Jesus Christ nandiyan ang nagbibigay ng buhay Pababayaan ba niyang may mamatay sa kanyang mga lingkod? Nandiyan ang tagapagbigay buhay. Naliwanag po mga kapatid. Nagkakaintindihan po ba? Yan po sa mga nasa Skype. Ayan, maganda po itong ating programang ito ngayon. Marami rin pong mga sumama. Ayan, sabi ko nga kahit pala tayo sa umaga-lumagay, meron pa rin po tayong mga nakakasama sa ating programa. Pero yung, yung mga taong darap ng COVID, sa Israel, nasa sa libutan, ano na po, magiging maliwalatin na rin po? Ganito po yan, kapatid na Melvin. Ang bibigyan po ng katawang maluwalhati, lahat ng mga magiging dapat sa Diyos bago mag-1,000 taon. Yan. May glorified bodies, katawang maluwalhati, kagaya ng sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng makakalaki po sa unang pagkabuhay na maguli. Yan. Bago po umpisahan ng 1,000 years. Ngayon, sa loob ng 1,000 years, meron po diyang mga kikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay mabibigyan din po ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, sa usapan pong katawan, iba po ang katawan ng mga Kristiyano, yung mga nakaranas po ng rapture. Kaysa sa mga dinatnan niya rito sa lupa na paghaharian sa loob ng 1,000 years. Sino makalupa? Po, Brother Melvin. At maya-maya po kasi sa dulo pa ho ng paksayan ma-sure ka. Pag sinagot ko kayo kaagad, bigla po ako lulundag sa dulo na. Ayan, tayo po nasa bungad pa lang na bago po umpisahan ng 1,000 years, ang gagawin si Satanas, aarestuhin pala. Ayan, siya po'y ikukulong. Siya po'y itatanikala para hindi siya makapang-istorbo sa paghahari ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Ayan. May ideya si Brad Melvin Paano na ikulong? Paano na itanikala kung walang katawan? Tama po. Pag-aralan nyo. Kung ang mga anghel po, ayan, medyo si Ingkong magkaka-ideya, baka mapulot ni Ingkong to. Atin-atin lang sana Paano nakipag-wrestling si Jacob sa anghel kung walang katawan yun? Mga kapatid, nakuha niyo po ba? Yan. Paano nakipag-wrestling si Jacob? Di ba? Nakipagbuno siya sa anghel. O paano niya nakakabuno yun kung walang katawan yun? Ang sarap ng 1,000 years. Sabi ni Brother Vincent. Ayan, bigyan ko pa kayo ng ideya. Ayan, para si Ingkong talaga matuto. Alam nyo kasi nung araw, si Ingkong nagkaka-ideya lang pagka kami magkausap. Ayan mga kapatid. Sasabihin, mayabang na naman ako. O sinasabi ko lang yung totoo. Pag gumagawa kami ng paksa, pag nagtanong siya, at ako'y sumagot, doon siya nagkakaroon ng ideya. Opo, doon siya, kumbaga, nagkakaroon siya ng malawak-lawak na, na ideya pagka kami magkausap. Pagka ang kausap niya sila Mel, kakamutan na siya ng ulo ng mga yun. Ingkong, hindi nga po namin alam Pag naman si Efren ng kanyang kausap, hihimasi lang siya. Himas lang. Yun.
Wala ho siyang mahita, wala siyang mapalaro sa mga MIC niya. Eh pagka kami mag-ausap, pukulang kami ng talata, pukulan. Talagang nangyayari po yung parang mock debate. Sa opisina niya, ipitan kami na ipitan. Kaya nung araw, magaganda paksa ni Ingkong eh. Kasi mayroong sumasala. Ako yun, nung araw. Hindi ko palalagpasin yung paksa niya nang hindi talaga yan konkreto, yan matibay. Eh ngayon, mga kasama ni Ingkong, puro bolero. Ingkong, bago po ito Ingkong. Ang lino! Humubuhi! Ayan. Kaya natatawa ho yung mga fanatics. Kasi ang sinasabi ko, siyang-siya. Yan na yan ang mga nangyayari. Nag-message sa akin nung isang araw yung kapatid, Brother Willie, ngayon po ay hinihingi ni Ingkong ang aming impormasyon. Yung kanilang buong impormasyon. Eh, may database na naman, Brother Willie. Bakit hinihingi pa ni Ingkong? Eto ka ako yan. 19 na taon ako dyan eh. Tutukan na ngayon. Tututukan na ni Ingkong ang mga miyembro niya. Kaya kailangan niya ma-update yung impormasyon. Malaman niya sino ba milyonaryo dyan. Sino ba ang may trabaho dyan, may negosyo. At tututukan na. Kasi hindi tumalab yung paksa ni Ingkong, yung anytime soon. Hindi na kinagat yung paksa na yun. Eh sabi ni Ingkong, napasubo siya sa 500 million na pagre-renew sa kontrata ng telebisyon. Eh sabi ko naman, maniwala kayo 500 million yan. Malaki ang kickback ng mag-uncle dyan. Nangangahas mangutang at kayo ang pagbabayarin yung mga miyembro. Kaya ganun. Kinukolekta niya ngayon yung mga updates ng impormasyon para tutukan na yung mga pwede nilang tutukan. Kumbaga yan, brasuhan na yan. Kasi ayaw daw magpusa ng mga milyonaryo eh. Pinaksa na nga raw ni Ingkong, anytime soon babalik si Jesus Christ, walang nangyayari. Paano nga nakapakinig sa programa natin yung mga miyembro niya? Ngayon mga kapatid, balik tayo rito sa ating paksa. Yung 1,000 years, nakakulong ang dyablo si Satanas. Para hindi niya maistorbo, magambala ang 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung si Jesus Christ po ay maghahari sa loob ng 1,000 taon, ang ating tanong, sino-sino ba yung kanyang makakasama sa paghahari? At saan ang seat of power? Saan po yung kumbaga sa Pilipinas, ang seat of power ng presidente? Nasa Malacanang. Tama po. Ngayon si Jesus Christ, na maghahari for 1,000 years. Saan po yung luklukan ng kanyang kapangyarihan? Basa. Apokalipsis 24 hanggang 6. Ayan, si Ananias, kaalaman. Yan, salamat sa inyong pakikinig. At nakakita ako ng mga luklukan. At may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan po yung aking sinasabi kanina, Brad Melvin. Na bago po mag-start ng 1,000 years, meron pong mangyayari po na pagkabuhay na maguli. Lahat ng mapapabilang sa unang pagkabuhay na maguli, yan po ang makakasama ng Panginoon sa paghahari niya for 1,000 years. Kaya dapat mabuhay ka sa unang pagkabuhay na maguli bago mag-1,000 taon. Ayan. Lahat ng pagkabuhay na mag-uli ng mga magiging dapat kay Kristo, dapat yan bago mag-1,000 taon. Ayan. Dahil yung mga bubuhaying mag-uli bago mag-1,000 years, sila ang makakasama sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ang ating tanong, yung mga banal pala, na makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli bago mag-1,000 taon, ang makakasama sa paghahari. Tanong,
Saan yung seat of power? Saan ba yung paghahari ng Panginoong Hesukristo? Saan ba yung kanyang luklukan ng kapangyarihan? Para mapagharian niya ang buong mundo, kasama yung kanyang mga banal. Sabi ko nga sa inyo, saan ba nag-umpisa ang istorya? Sa Israel. O saan po siya babalik, mga kapatid, para maghari? Sa Israel. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, may patunay ba tayo dyan? Na talagang pag naghari na si Jesus Christ, dyan po sa 1,000 taon, ang seat of power ay sa Israel. Basa, dito po sa isang talata ng Zacarias, 14:9 hanggang 10, hanggang 11. Ito po nakasulat. At ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. O, kita po ninyo, yan po sa hinaharap. Sa future po yan. Ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Tuloy. At ang buong lupain ay magiging gaya ng Araba mula sa Geba hanggang sa Rimon na timugan ng Jerusalem. O nasaan po yung kanyang seat of power? Sa Jerusalem. Nasaan po ba Jerusalem? Sa Israel. At siya ay matataas. At tatahan sa kanyang dako mula sa pintuang bayan ng Benjamin. Yung Benjamin, isa po yan sa mga anak ni Israel. Tama po. Kaya paano po naligaw sa Pilipinas, mga kapatid? Ayan. Tatahan sa kanyang dako mula sa pintuang bayan ng Benjamin hanggang sa dako ng unang pintuang bayan hanggang sa sulok ng pintuang bayan at mula sa muog ng Hananel hanggang sa pisaan ng ubas ng hari. At ang mga tao ay magsisitahan doon at hindi na magkakaroon pa ng sumpa kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. Nabasa po ba, mga kapatid? Saan po ang paghahari ng Panginoong Hesukristo? Yan po ay sa Jerusalem, sa Israel. Yun ang pinakamalakanyang. Naka-White House. Opo, White House. Kumbaga sa Amerika naman. Ngayon, may sinasabi si Scotty, may mga representative ang mga bansa-bansa. O tuloy po ang basa, 16 hanggang 17. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari. Yan. Dahil yung mga bansang nakipaglaban natalo na. Suko na sila. Ano gagawin ng mga bansa ngayon na suko na? Nagpailalim na sa ating Panginoong Hesukristo. Taon-taon sila po'y paroroon sa hari upang sumamba. Saan? Sa Jerusalem. Kumbaga, magpe-pay tribute. Parang ginagawa Yes, yan. Ayan. Courtesy call. Yun, mga gano'n. Magpapakita sila sa hari para sila sumamba. Tapos, sabi po rito, sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balag. Yun yung sinasabi ko, yung mga Sabadista, iginigiit na mayroon pa ring Sabat na dapat na ipangilin. Sabi ko, hindi yan sa panahong ito. Yan, sa panahon ng 1,000 taon. Kasi nga, si Kristo po bilang hari, lahing Hudyo pa rin siya. Kaya, yung mga patakaran sa Israel, pinatupad ni Moises, ipapatupad ng Kristong hari sa loob ng 1,000 taon. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Siyempre, i-consider mo yung hari, yan ay lahing Hudyo. Ang kanyang paghahari, mag-uumpisa pa rin sa Israel, sa Jerusalem. Kaya, ano po ang batas? Mga patakaran na paiiralin sa loob ng 1,000 taon. Yung batas para sa Israel. Ipapatupad na sa buong mundo.
Kaya kahit hentil ka, o isa, kasama ka na ron. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Sa Israel po kasi nung araw, pagka ikay nakipamayan sa Israel, hentil ka, kung ano ginagawa ng Israel, yun na rin ang gagawin mo. Yun po ang ibig sabihin mo. Yun yung ipinakita na rin yan nung araw pa. Na lahat ng mga hentil na nakikipamayan na, nakikihalubilo na sa Israel, dapat sila magpailalim na rin. Sumama na rin sila kung ano ginagawa ng lahing Israel. Ito po ang mangyayari, mga kapatid, sa 1,000 taon. May pangingilin dyan ng mga kapistahan ng mga balag. Ayan. Tuloy, 17. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Pagka mayroong mga ayaw mag-pay visit sa hari, ayaw mag-courtesy call, ayaw sumamba sa Haring Kristo sa 1,000 years, ano ang mangyayari sa mga ayaw sumamba sa Kanya? Mawawalan ng ulan. Oo, tagpuyot. Kita po ninyo, mga kapatid. Kaya talagang kailangan mo magpakita sa hari, sumamba. Bakit? Ito magiging penalty. Walang ulan. Hindi uulan sa lugar ninyo pag hindi kayo sumamba sa Kristo ng hari. O paano sila? Di mahihirapan sila. Tama po, mga kapatid. Kasi ganito yan, mga kapatid. Sa 1,000 years, bagaman si Jesus Christ po ang naghahari at yung kanyang mga banal, mayroon pa rin pong free will. Mayroon pa rin pong kalayaan ang tao para pumili kung ikaw ba'y susunod o hindi susunod. Pa? Meron pa rin mga hindi susunod. Diyan nyo po makikita kung gaano kasama ang tao. Wala ng Satanas, nakakulong, pero merong mga tao hindi pa rin susunod sa Panginoon. Doon po makikilala kung sino talaga yung masasamang tao. Bakit? Wala na kayong idadahilan Wala kang ituturo ngayon na Satanas nakakulong nga Ibig sabihin, ginagawa mo yan sa sarili mong kapasyahan. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sa panahon ba ng Israel may death penalty? Meron. Sa panahon ni Jesus Christ ng paghahari, meron bang death penalty? Meron din. Gusto niyo po ng patunay? Meron kasi tayong abogadong bisita Alam niyo naman, abogado, kailangan lagi kami ebidensya dyan. Tama po ba? O ngayon, yung mga nasa Facebook Live, gusto niyo ba ng patunay na may death penalty sa 1,000 years? Kahit mapulot ko ni Ingkong, okay na rin. Basahin po natin, Lucas 19:27. Ito po ang sabi po ng Kristong Hari. Tatapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Meron ho bang death penalty? Meron. Sa panahon ng kanyang paghahari, ayaw kumilala. Ano ang utos ng Panginoong Jesucristo? Dalhin nyo rito sa harapan ko, patayin. May death penalty. Sino po yung papatayin sa panahon na yan? Yung mga masasama na ayaw pa rin kumilala at sumamba sa Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Sino yung mga kapatid, parang pasalamat pa rin. Yung ating atmosphere, parang pasalamat pa rin. Kasi, ito nga yung ating paksa nung nakarang pasalamat. Hindi ko na lang po talaga natapos. Dahil nga po tayo mayroong oras nung nakaraang pagpapasalamat. Pero, gayon pa man, ito po, sa gabay po ng Holy Spirit, tinutuloy po natin, mga kapatid, at ipinapaunawa sa atin ng Espiritu Santo yung mga nakapaloob na pangyayari sa loob ng 1,000 taon. Ang atin pong binibigyan ng papuri dito, ang Espiritu Santo. Yung iba ho kasi, makomentuhan lang ako. Brother Willie, dapat di ka pinupuri mo Espiritu Santo.
Sabi ko, manood ka. Huwag kang magkukomento ng hindi ka nakikinig. Yung iba ho, walang tiyagang makinig, tapos kukomentuhan ako. Lagi ko ba ako sinasabi, ha? Ngayon, meron naman pong makulit na nagtatanong sa akin. Alam niyo po mga kapatid, may mga tanong sa Facebook page, hindi ko talaga sinasagot. Kasi nonsense ang mga tanong. Meron kong magtanong, hindi marunong magtanong. Kaya pagka ang tanong, hindi makabuluhan, hindi dapat sinasagot. Tama po. Yung iba, pinapansin yung, ba't ika ayaw mo sagutin yung tanong na yan? Mali yung tanong eh. Paano ko sasagutin? May nagtatanong, brother, sumagot ka ng walang Bibliang gagamitin. Sabi ko, ang sagot ng Biblia basa, dito ka nagtatanong. At gusto mo, sumagot ako ng hindi gagamitin ng Biblia. Kaya sabi ko, wala sa sarili yung ganung tanong. Sabi, kaya nga, ang sagot ng Biblia basa. Ano ibig sabihin? Yung sagot, babasahin sa Biblia. Amen. Tapos, yung nagsasabi, sumagot ka, usap lang tayong dalawa, walang Biblia. Ano mangyayari sa ating dalawa? Ang abogado man mag-usap yung dalawang abogado, may batayan ta? Meron. Hindi pwede mag-usap yung dalawang abogado, walang batayan. Nagsuntukan na yan sa huli, pagka ganun. Tapos, minsan naman nagtanong sa akin, brother, anong masasabi mo tungkol dyan ayon sa Biblia? Sabi ko, nakakabot ako sa ulo. Sabi, wag ako sabagot sa Biblia, gagamitin. Tapos, ayon daw sa Biblia, ano masasabi ko? Sabi ko, talagang minsan yata ako, itong mga nagtatanong wala ho sa ayos wala sa sarili Ngayon, balik po tayo. Natawa sila Brother Bert. Ayan. Maliwanag po mga kapatid, saan ang seat of power ni Jesus Christ? Sa Israel, particular sa Jerusalem. Di po ba meron nga pong sinabi yung anghel, ng anghel Gabriel kay Maria, na yung kanyang ipapanganak, uupo sa luklukan ni David na kanyang ama. Nasa aklat po ng Lucas yan, 1:36 hanggang 38. Si David po ba, saan ho siya naghari? Sa Israel, sa Jerusalem. Kaya si Kristo po, kaya nga dyan siya ipinanganak sinilang sa angkan ni David, yung kasi angkan ng mga hari. Yan ang hindi na napansin ni Ingkong at ng ibang mga tagapagturo. Kasi sa kanila binaliwala na po ang Israel. Pinilas na po nila sa Biblia ang Israel. Mga Pilipino sila nagbasa ng Biblia, sila na yung nababasa nila. Ayan, kaya naligaw ang maraming iglesia. Nakabasa ng Sabat, o sila raw yung mangingilin. Israel nga ang mangingilin ng Sabat Tama po. Nakabasa na bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng mga isda na walang kaliskis, walang palikpik. Sila raw ang inuutusan. Israel naman ang sinasabi dyan. Ngayon, darating po ang araw, yung mga ipinagbabawal na yan, at mga ipinapatupad, pagdating po ng 1,000 years, nadyan po ang Kristong Hari, naghahari mula sa Israel. Yung ipapatupad niyang batas, yung mga pinatupad noon sa Israel, obligado na ang mga hintil. Natuparin na rin yung mga batas na yun. Pero wag niyong ipilit ngayon yan. Nagkakaintindihan po ba? Bakit? Panahon pa po ng mga Kristiyano ngayon, ng iglesia. Yan po ang hindi nila na paghihiwalay kasi Israel at ang iglesia. Ngayon, sa ating maliwanag mga kapatid, na si Jesus Christ maghahari po for 1,000 years, ang seat of power niya sa Jerusalem. Ngayon, yung sinasabi ni Brother Melvin, na marami bang mga tao doon? Mahaba ang buhay. Ito na, papasahin ko na, Brother Melvin. Ayan, kasi kanina, masyo-shortcut ho Basa, Zacarias 8:2 hanggang 8. Zacarias 8. Zacarias 8:2 hanggang 8. Ito po ang ating mababasa sa talata. Ito, nagkamali po si Ingkong dito sa talatang ito, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ako'y may paninibugho sa Sion ng malaking paninibugho.
At ako'y may paninibog ho sa kanya ng malaking poot. Tuloy. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Sion at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. Yan. Saan po siya babalik? Yung Panginoon? Sabi, ako'y nagbalik sa Sion. Saan po ba yung Sion? Yan po ay sa Israel. Tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. Yan po ang Panginoon. Tapos, at ang Jerusalem ay tatawaging bayan ng katotohanan. Sukat ba naman ipinariso ni Ingkong? Bayan ng katotohanan. Natatandaan niyo po yan? Nung si pagbawalan na po ng SEC na gamitin ng Iglesia ng Diyos, ano ginamit ni Ingkong? Bayan ng katotohanan. Yun po bang bayan ng katotohanan? Sa Biblia, alin ba yan? Yan po ang Jerusalem. Kita niyo si Ingkong, talagang kumukuha ng hindi para sa kanya. Ba't kinuha ni Ingkong yan? Yun po'y para sa Jerusalem. Sukal ba naman gamitin bayan ng katotohanan, tapos ipinangalan pa sa kooperatiba? Ayan. Tapos, nung meron na pong 1 milyong pondo, ano ginawa, Brad Bert? Kinuha ni Ingkong. Pinull out niya yung pondo, kaya nalugi po yung kooperatiba. Yun. Ang presidente po nung araw, yung doktor, yung Cabanilla. Ayun, dahil to natisod yung doktor. Sa ginawa ni Ingkong na yan. Yung tatay, Ayan, alam po ni Brother Bert. Ayan, si Brother Bert pala ang nagparehisto sa kooperatiba. Ayan, sukat pa namang ginamit yung bayan ng katotohanan, credit cooperative. Tapos nung magbigay na po ng share ang mga miyembro, pinulot naman ni Ingkong yung milyon. Bagsak yung kooperatiba. Ayan. Paano ako sasagutin ni Ingkong yan? Ang sinasabi ko'y totoo. Subukan niyang pamalian ako. Lalong malalagasan siya ng miyembro. Yan. Nung yan sinisita siya ng mga miyembro, ano sabi ni Ingkong? Bakit? Wala ba akong karapatan na magamit ko yung pera na yan? Di ba kaya nga binuo yun para tumulong ika sa akin? Yan ang sabi ni Ingkong. Kaya nga nagbuo ng kooperatibe, di ba? Ang nangyari, ang nangyari dyan sa kooperatiba, kumbaga sa inahing baboy, dapat sana hinintay mga anak ng biik. Ano ginawa ni Ingkong? Kinatay niya inahing baboy. Tama po mga kapatid. Ayun ang nangyari. Di walang tulong na nangyari. Kinuha niya. Bagsak. Yun. Buti nga raw si Brad Bert natimbrihan. Sinabihan siya noon. Brad Bert, kung may share kay, kunin mo na. Ayun, dahil talagang bagsak. Ngayon, maliwanag po rito ang bayan ng katotohanan ng Jerusalem at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Tuloy ang basa. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatahanan pa ng mga matandang lalaki at babae ang mga lansangan ng Jerusalem. O tatanda ho ba mga tao doon? Di mga tatahan ng mga matatandang lalaki at babae sa lansangan ng Jerusalem. Bawat tao na may kanyang tungkod sa kanyang kamay dahil sa totoong katandaan. Gaano katanda mga kapatid? Totoong katandaan. Ngayon po ba sa panahon ito, pag sinabing matanda, ano na po edad? 50 pataas, ano po? O ngayon po, ang buhay po ng mga senior citizen sa atin, gaano po ang yung normal, average po na tinatagal? 70. Ngayon, mag-isip po kayo. Sa 1,000 years, kaya po bang lampasan ng mga katandaan yung average na tanda ngayon? Kaya? Totoong katandaan. 900 years. Sa panahon po nila Noe, di ba? Matusalem. Kita niyo naman. Kaya nga may ganung nasulat sa Bible na daang-daang taon po ang aabutin ng edad ng mga tao. Ayan mga kapatid. Bakit? Kasi ang 1,000 years, ang atmosphere niyan parang sa Eden nung hindi pa nagkakasala si Adan at Eva. Perfect.
ang environment. Malinis ang hangin, malinis ang tubig, walang pollution. Ang ozone layer na ngayon po'y wasak, hihilumin ng Panginoong Jesucristo. Di ba napakaganda ng 1,000 years, mga kapatid? Ito pala yung bayan ba namin sa bagong Jerusalem. Kaya pagbaba ng bagong Jerusalem, lalo maganda yun. Kasi sa 1,000 years, may enjoy na po natin yung napakagandang mundo. Tama para sa sinyo ba? Okay lang naman kung tama sila. Di ba? May ideya sila, kaya lang po, hindi po nila buong nakuha yung sinasabi po ng ating paksa. Diba sabi din ito, susupukin na ito? Oo, susubukin ng apoy. Pero hindi para wasakin. Hindi para tunawin. Yan, lilinisin lang. Lahat ng karumihan aalisin. Dadalisayin. Parang dito. Yes. Ngayon, tuloy ko na po mga kapatid, Brother Bert. Yang mga tao po sa panahon na yan, mararanasan po yung totoong katandaan. Tapos, tuloy ang basa. At ang mga lansangan ng bayan ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan yaon. 1,000 years, meron ho bang mga bata? Marami. Bakit? Manganganak pa ang mga tao Di ba, mga kapatid? Tuloy pa po ba ang pag-aanak? Tuloy-tuloy yan. Kaya maraming mga bata, marami ring matatanda sa panahon na yan. Tuloy. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung maging kagila-gilala sa mga mata ng nalabi sa bayang ito sa mga araw na yaon, magiging kagila-gilalas din naman baga sa aking mga mata, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tuloy. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan, ginamit na naman ni Ingkong para po i-justify niya yung pagtakas niya. Mula ro sa Pilipinas, nakarating po siya sa West. Ayan. Mga kapatid, balik lang ulit tayo sa basic. Pagka nagturo po ng direksyon ng Biblia, saan po ang kilometer zero? Saan po ang center point? Sa Israel, sa Jerusalem. Kaya, nung sabihin po rito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan, sa lupaing kalunuran, saan po center point? Sa Israel, sa Jerusalem yan. Si Ingkong, nang gamitin yan, ginamit niya sa mundo. Kaya palpak na naman. Yung mga fanatics, baw na baw kay Ingkong. Akala nila, yung ginawa raw ni Ingkong mula sa Pilipinas, silanganan, papunta sa kalunuran. Si Ingkong na raw yun. Siya raw yung kakasangkapanin ng Diyos para sa pagliligtas. Mayroon ikang bayan ang Diyos sa lupaing silanganan. Pilipinas na yung silanganan. At sa lupaing kalunuran, yun na raw po yung mga nasa West. Yung mga bansa sa West. Ang kanya na pong ginamit, globo. Samantalang dito, Israel yan, Jerusalem yan. Kaya, lupaing silanganan ng alin? Jerusalem. Lupaing kalunuran ng alin? Ng Jerusalem. Ng Israel. Center point kasi, Jerusalem Kaya yan po, sa bansang Israel yan, mga kapatid. Ngayon, tuloy po natin sa 8. At aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem. Talaga Jerusalem At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katuwiran. Kita niyo mga kapatid. Sino nag-iimbento rito? Hindi ba si Ingkong? Nakabasa po ng mga talata sa Biblia, ina-apply po sa kanila. Ayan. Siya na raw po yung hinuhulaan na mula sa sinisikatan ng araw.
hanggang sa nilulubugan niyaon. Siya na raw po yung magdadala ng kaligtasan. Siya yung Panginoon ng Sabi ko, paano na si Apostol Pablo? Hindi ba siya yung apostol para sa mga hentil? Sinisanti na ni Ingkong si Pablo. Hindi na pala kailangan nga si Apostol Pablo at siya na ang kailangan. Maliwanag po ba mga kapatid? Diyan po sa Facebook Live, nasusundan nyo po ba ang ating paksa, mga kapatid? Ang 1,000 years na paghahari ni Jesus Christ, yan po ay sa Israel, sa Jerusalem. Ang Jerusalem sa panahon na yon, marami palang mga makikita ron, mga matatanda, mga bata. Ang Jerusalem, tatawaging bayan ng katotohanan. Ngayon, sa pagtatapos po ng 1,000 years ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, patapos na po yung 1,000 years, ano na po ang kasunod pang mangyayari? Puntahan natin ang Apokalipsis 20:7 hanggang 10. At kung maganap ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Tapos, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Mga kapatid, pagkatapos na po ng 1,000 years, ano na po mangyayari? Si Satanas pala kakawalan. Para ano ang gawin? Lalabas upang dumaya sa mga bansa. Pag sinabing mga bansa, mga tao po ba yan? Mga tao po yan, ano po? Tapos, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ayan. Si Ingkong, pinapalitaw niya, yan ang Armageddon. Hindi, tapos na Armageddon. Ang Armageddon, ang involved, Antikristo. Bula ang propeta. Tama po. Dito, ito po'y pagbabaka sa pangunguna na po ni Satanas o ng Diablo. Ngayon, sino po marirecruit ni Ingkong ay ni Satanas? Sino po ang mahihikayat ng Diablo para sa pagbabaka na yan, mga kapatid? Yung mga buhay na ginamit ang free will para piliin ang masama. Nakuha niyo po, mga kapatid. Yung mga sa panahon ng 1,000 years na hindi nila tinanggap talaga ng totoo sa puso si Jesus Christ, sila yung sasama sa rebellion na yan ni Satanas. Ano ibig sabihin? Talagang may mga tao masasama. Talagang ang pinili na po talaga yung kasamaan. Hindi, napakarami. Marami po yan. Gaya ng buhangin sa dagat. Yes, ganyang kadami. Hindi, simula lang dahil ng isang silupok, nabubuhay ko yan sa mga Kristo, tapos doon makakapanilupan. Hindi. Buhay po ito nakakampi kay Satanas. Kasi yung mga patay, hindi pa sila binubuhay na maguli eh. Kay Ingkong kasi, ang mix-up ni Ingkong, yung mga patay, bubuhay maguli after 1,000 years. Tapos kakampi pa raw kay Satanas. Hindi. Ang kakampi kay Satanas, mga buhay sa loob ng 1,000 taon. Kasi tuloy-tuloy po panganganak eh. Tama po. Mahaba buhay ng mga tao eh. Ngayon, yung mga talagang ang puso ay hindi para sa Panginoon, sila yung kakampi kay Satanas. Buhay silang makikipag-alyansa. Kakampi kay Satanas para lumaban sa Diyos after 1,000 years. Ngayon, magtatagumpay ba naman sila? Basa. Tuloy ang basa. At lalabas upang dumaya. Tuloy mo muna sa 8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. 9. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasuko.
yes. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta at sila'y pahihirapan na araw at gabi magpakailan-kailanman. Saglit lang po yan. Hindi tatagal yan ng isang araw. Mabilis lang. Mag-a-attempt sila na kubkubin yung bayang banal. Asan po ba ang bayang banal? Sa Israel, sa Jerusalem. Ngayon, sa kanilang pagtatangka na gagawin, ito agad ang apoy mula sa langit, bababa. Susupukin lahat ng rebelde. Ano mangyayari? Patay lahat yan. Tapos, ang ipinakita, si Satanas mismo, yung diablo, binulit na sa dagat-dagatang apoy na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Magsasama-sama na po sila ron. Tapos na po ang istorya, mga kapatid. Natuldukan na ang kasamaan. Lahat ng masasama, nasa na po? Nasa dagat-dagatang apoy. Nakuha niyo po, mga kapatid. Tapos na rebellion. Yung huling pakikipaglaban ni Satanas sa Diyos, kakampi niya yung mga buhay na mga tao na masasama rin. Sila po lahat, nandiyan na po sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ano naman ang mangyayari sa mga hindi nalakip sa unang pagkabuhay na maguli? Basa. Dito po sa talatang 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ayan. Ito na po mangyayari. Yung mga patay naman, bubuhay maguli. After 1,000 years. Mga kapatid. Sila po yung galing sa impyerno. Galing sa Hades. Bubuhay maguli physically. Para humarap na po sa luklukang maputi. Sa talatang 11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpong ang alalagyan nila. 12. At nakita ko ang mga patay. Ayan, yung mga patay na yan, binuhay na po yan sa talatang 5 after 1,000 years. Pero patay pa rin ang tawag. Bakit? Hiwalay kasi sa Diyos dahil sa kasalanan. Patay spiritually. Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Diyan pumalpak si Ingkong para sabihin niya, mga Kristiyano yan. Hahatulan daw ang Kristiyano ayon sa gawa. Hindi. Walang Kristiyano dyan. Lahat mga patay po yan na mga hiwalay sa Diyos. Na lahat ng yan mapapahamak. Bakit? Galing na sa impyerno ang mga yan. Kaya lang sila humarap sa luklukang maputi para yung ipapataw na parusa, ibatay sa kanilang mga gawa. Amen. Purihin ng Panginoon. Yes. May level ng parusa sa dagat-dagatang apoy. Yes, kung gaano po kasama yung tao, yung kanyang pinag-aagawa, doon ibabata yung parusa sa dagat-dagatang apoy. Tuloy ang basa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. Tuloy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, meron pa hubang naligtas dyan? Wala na. Lahat ng yan, formality na lang. Kumarap sa luklukang maputi. Para nga yung gagawing pagbubulid sa dagat-dagatang apoy, malaman na lang kung gaano ang grado ng parusa na ipapataw. Kaya, paano ngayon si Ingkong? Paano ngayon si Ingkong mangangaral na kasangkapan sa kaligtasan? Ito po hindi niya alam, mga kapatid.
Paano siya pinagtiwalaan ng mga tao na si Ingkong ang instrumento ng Diyos para akayin ang tao sa kaligtasan? Ang kanyang mga pinagbabatayan, hindi niya naintindihan. Diyan niya hinihikayat ang mga miyembro, gumawa tayo mga kapatid. Dahil diyan tayo hahatulan. Talagang hahatulan kayo diyan. Para sa parusa. Pero kung talagang Kristiyano ka, ngayon wala nang anumang hatol sa mga anak kay Kristo Jesus. Roma 8:1. Hindi ka napaparusahan. Hindi ka nakasama dyan sa dagat-dagatang apoy na diyan ka ihahagis. Si Ingkong, hindi siya sigurado kung siya maliligtas. Ayan, ang kaligtasan daw, matitiyak mo lang pag naghihingalo ka na. Malapit ka nang mamatay. Ngayon po mga kapatid, yung mga aral ng Antikristo Hindi yan ipinangaral ng Apostol Pablo, mga kapatid. Ayan. Ngayon, ang ating tanong ganito, mga kapatid, maliwanag na po ba ang 1,000 years sa atin? Yang mga nandyan po sa Facebook Live, nakuha nyo po ang 1,000 years. Hindi ko sinasabing yan na yan mismo, ha? Binigyan ko lang kayo ng ideya kung ano po ang 1,000 years. Kasi syempre, pag nandiyan na si Jesus Christ, syempre, kung ano yung gusto ng hari, yun ang masusunod. Tama po. Sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, pagkatapos na po ng mga pangyayaring ito, mga kapatid, si Satanas, nasa dagat-dagatang apoy na, lahat ng kanyang kampon. Pati yung mga patay na ito'y nasa dagat-dagatang apoy na. Ano na mangyayari after po ng mga ito? O tuloy ang basa, mga kapatid, ha? Huling talata po, Apokalipsis 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Mga kapatid, ano po kasunod? Meron na pong nakita, bagong langit, bagong lupa. Bakit? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Yung nakita pong ito ng Apostol Juan, bagong langit, bagong lupa. O bakit po nasabing bago, mga kapatid? Naparam na ang unang langit at ang unang lupa. Tapos, ang makikita pagkakaiba, ang dagat ay wala na. Mga kapatid, kailangan pa ho ba dagat sa panahon pong ito? Pero may tubig pa po. Meron. Nandyan po ang mga ilog. Nandyan po mga batis, sapa. Yan, lawa. Pero dagat, wala na. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Lalaki lalo ang mundo. Meron pa rin po mga isdang tabang. Tabang na lang. Pero paking wala na. Mga kapatid, nakita niyo po ba? Na lalaki pa lalo ang earth, ang lupa sa darating na panahon. Bakit? Kailangan kasi mas malaki ang earth dahil mas marami ang tao sa panahon na yun. Tama po, mga kapatid. Dahil manganganak pa ng manganganak yung mga sa Diyos. Tapos na ang istorya ng masasama. Ano na po ang tutuparin? Yung utos ng Diyos na kayo'y magpakarami at magpalaanakin. Hindi yun natupad ng mga naunang inutusan. Tama po. Yan po'y tutuparin sa hinaharap na panahon. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Yung mga kabayan ng natalupa. Apo. Yan na po yung yung sinasabi natin na ang mga na-raptured, sila yung may glorified bodies, yung kagaya ng kay Jesus Christ. Lumulusot sa pintuan, saradong pinto, saradong bintana. Yun po'y kumakain pa rin, bagamat may katawang walang kasiraan. Pero itong mga ipapanganak na ito, ng mga lahing matutuwid na, mula po 1,000 taon hanggang sa walang hanggan na ito ito po'y may katawang, kagaya lang po natin ngayon. Hindi na po babaguhin yan. Hindi na papalitan. Bakit po, mga kapatid? Bakit po ganyan, mga kapatid? Ang mga anak po kasi ni Abraham, ipinakita yan na sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat. Ano ibig sabihin, mga kapatid?
Meron pong makalangit at merong makalupa. Tayo, napabilang tayo sa makalangit. Ayan. Ngayon, yung mga tao sa panahon ng 1,000 taon hanggang sa walang hanggan na po, sila po yung mga makalupa na. Na para sila po magkaroon ng buhay na walang hanggan, meron pong gagawin sa kanila. Tutuloy ko lang po ang basa. 2. Nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Mga kapatid, ano mangyayari? Darating po palang araw. Bababa po ang bagong Jerusalem. Dito po mismo sa lupa. Ano po? Tapos, sa pagbaba ng bagong Jerusalem, kasama na po ba ang Diyos? Nandito na yung tabernakulo, hindi kasama na po. Ayan, tama. Mismo po yung bagong Jerusalem, yung mismong syudad sa langit. Yan po'y bababa. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Nasaan po ba yung bagong Jerusalem? Sa langit. Saang parte ng langit? Sa ikatlong langit. Ngayon, ano ibig sabihin, mga kapatid? Darating pala ang araw. Mismo po yung ikatlong langit. Bababa sa lupa. Kaya, itong lupa, pagdating ng araw, magiging langit na rin. Amen. Purihin ang Panginoon. Kasi ang langit po sa Biblia, kung saan nakatira ang Diyos. Tama po. Pagka langit, yan ang tirahan ng Diyos. Darating ang araw, ang lupa, dito titira ang Diyos. Dahil bababa na po rito ang bagong Jerusalem. Yun nga po ang ikatlong langit. Ayan mga kapatid, dyan po sa Facebook Live, nasusubaybayan niyo po ba? Ang Diyos po makakasama na po ng mga tao dito sa lupa. Dahil ang lupa, magiging langit na rin. Di ba merong inaawit-awit si Lea Salong ganong araw? Dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Alam niyo po yung kanta na yun? Dahil sa'yo, lupa man ay langit na rin. Ayun, mga kapatid, mangyayari po yan. Yung kanta ng Los Spirit, nag-end na dati ganun. Hindi dito sa mga Laging mamamayan, ang bayan ko'y doon sa langit ng buhay. Ako'y dito ngayon lamang naglalakbay. Ayan. Hindi po biblical eh. Bakit? Dito tayo sama-samang maninirahan eh. Kasama na po ang Diyos. Di ba mga kapatid, nung panahon na si Eva at Adan hindi pa nagkakasala, di ba nakakasama nila ang Diyos sa lupa? Tama po mga kapatid. Ngayon, babalik po ang kalagayan ng mundo sa panahong ang Diyos po ay narito na, wala na pong masama, wala nang kasalanan. Kung ano po yung magandang halaman na ng Eden, kung tawagin nga po ay paraiso, yun na po magiging kondisyon ng ating mundo. Ayan, kaya mga kapatid, dyan po sa Facebook Live, nakukuha nyo po ba? Ayan, ang Diyos po, mananahan na rito sa mundo, sa lupa, kasama ng mga tao. Tuloy ang basa. At papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Napakaganda po mga kapatid. Wala na pong kamatayan. Hindi na magkakaroon ng dalamhati. Yan, ng mga kalungkutan, ng hirap.
ang mga bagay ng unay na param na tuloy. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay, tuloy. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Paano po ang buhay po ng mga tao? Yan po sa mga panahon na yan. Paano nila ma-enjoy po yung buhay na walang kamatayan? Meron pala dyan bukal ng tubig ng buhay. Wala pang bayad. Iinom po ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. O, di ito po'y kailangan para mabuhay ng walang hanggan yung mga tao sa panahon na yan. Tama po. Tuloy ang basa. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yan. Kaya po yung sinasabi natin mga kapatid na yung mga tao sa panahon na yan na ipapanganak, dadami. Wala na silang katawang maluwalhati kagaya po ng sa mga Kristiyano. Kasi yung katawang ito sa kasalukuyan, ang magsusupply na po ng buhay na walang hanggan, ito pong tubig ng buhay. Kasama pa po yung tinatawag na punong kahoy ng buhay. O, basahin natin ang Apokalipsis sa 22:1 hanggang 2. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Sa gitna ng langsang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. 14. Mapapalad ang nangaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mga kapatid, ano po ang gagawin para ang mga tao po'y mabuhay po ng walang hanggan sa mga panahong ito? Nandyan pala yung punong kahoy ng buhay. Nandyan pa yung ilog ng buhay. Yan po ang magbibigay na po ng buhay na walang hanggan sa mga tao sa panahong ito. Di po ba? Nung si Eva at Adan ay magkasala, ano ginawa ng Diyos? Pinalaya sila. Tapos, yung punong kahoy ng buhay, pinabantayan sa anghel, sa kerubin, para wag silang makapitas. Tama po. Ngayon, sa panahong ito pala, ang gagawin ng Diyos, papayagan niya yung mga tao na pumitas, kumuha, kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay para mabuhay ng walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Yan po yung hindi na ipinakain kina Eva at Adan. Ang reproduction ng tao, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy po panganganak nun. Tuloy-tuloy. Dahil gusto po ng Diyos, kalatan ng buong lupa ng lahing makadiyos. Pag nakalata na, pag napuno na rin po, pag napuno na rin po yung lupa, nakalata na. Tuloy-tuloy po, kapatid na Melvin. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy. Hindi po sisikip ang lupang ito. Dahil nga, di ba, aalisin ang dagat. Talagang, ano po yun? Tuloy-tuloy na po yan. Yung kwentong hindi na ituloy nila Eva at Adan, itutuloy po sa panahon yun. Mawala na ng dagat. Puro ilog na lang. Saka, Brother Melvin, kung sakali man na mapuno na mundo, isipin nyo na lang, bakit mayroong mga planeta pang nandyan? Saan ba gagamitin yan? Kung sakali, Brother Melvin. Kung sakali, yung sinasabi yung punong-puno na tayo sa mundo, o pwede ba namang gamitin natin yung mga kapitbahay nating planeta? Pwede ba? Pwede ba, Brother Melvin? Ano, attorney, okay ba? Ayan, sulit ba ang inyong pagpunta rito? Ayan. Brother Bert, yung mga kapatid natin sa Facebook Live na nakinig sa atin, tapos na po ang ating paksa na ipinangako. Ayan. Sa pagpapasalamat
sana po, nakinabang po tayong lahat dito. Wala na po bang anghel na magre-rebelde? Wala na pong magre-rebelde. Ito na naman yung palpak na turo ni Ingkong. Yun daw mga anghel sa kasalukuyan, pwede pa rin pong mag-rebelde yan? Oo, kakabig pa rin kay Satanas. Kaya yung talagang kwento ni Ingkong, napaka-weirdo ho yung mga Fantasy nila. Oo, pantasya ho talaga. Yun daw mga magre-rebelde na anghel sa hinaharap na panahon, sasama pa rin kay Satanas yun. Wala na pong anghel na magre-rebelde. Bakit? Natuto na sila sa pangyayari kay Lucifer. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Si Ingkong hanggang ngayon, disumpiyado sa mga anghel. Oo, hanggang ngayon, yung sa panahon ito, yung mga anghel, wala siyang tiwala. Bakit? Pwede pa rin mag-rebelde yung mga yan. Kakampi pa rin kay Lucifer. Hindi. Tapos na po ang problema ng Diyos sa mga anghel. Dahil napagbukod na, napaghiwalay na yung mga tapat na anghel at yung mga rebelding mga anghel. Yun po ang sagot natin sa nagtanong po sa atin kay Doroteo Fonseca Jr. Ayan. Salamat po sa mga kapatid sa Facebook na nakasama po natin. At sana itong paksang ito, mga kapatid, maging giya po natin para tayong lahat ay magpursige pa. Alam na ho natin yung dulo Ano po? Kaya kung tayo po ay mga kapatid, mag-iisip pa po na ito pong biyaya ng Panginoong Diyos na ipinagkaloob sa atin, yung kaligtasan, yung regalong kaligtasan ni ating baliwalain, mga kapatid, napakalaking sayang naman. Ano po? Alam na po natin ang kwento Alam na po natin ang ating magiging kapalaran. Kailangan lang po tayo magpatuloy at manatili po na matapat sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Yun po ang ating maiiwan para sa lahat ng mga kapatid na nakasama po dito sa ating pagkakatipon. Ayan. Bibigyan natin ng reaction ang napanood nating video. Hindi ko layunin ang magmarunong, kundi nais kong maibahagi ang aking natutunan sa Biblia at ang reaction ko sa third video. Maganda ang presentation ni Brad Willie tungkol sa 1,000 taon na pamahalaan ng Panginoong Hesus na may kaayusan at disiplina ang mga tao sa 1,000 taon. May mga batas na dapat sundin at ang ayaw sumunod ay may takdang kaparusahan. At ang pakawalan si Satanas ay hindi siya nagtagumpay at ibinulid siya sa dagat-dagatang apoy. At ipinakita rin na ang bagong langit at ang bagoong lupa at ang bagong Jerusalem mula sa langit ay bumaba sa mundo. At kasama ring bumaba ang Diyos Ama upang makapiling na ng mga tao. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang bago kong upload, please like, share, and comment. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, ay mag-subscribe ka na upang lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong upload.